Ang mensahe ng isa sa mga haligi at pundasyon ng ating pamahalaan ng lungsod ng Maynila, ang ating punong tagapangasiwa ng lungsod, Attorney Eduardo Wardy Quintos P14. Brother Jess, dito ka sa namin. Boss, good morning. Welcome back. Ano na ito, lasing ba yata? Segleted. Nakainom ba itong bata? Ganun din sa ating Vice Mayor Baka may at Presiding Officer at sa lahat ng bumubuo ng Sangguniang Panlungsod. Iba't ibang departamento, bureaus and offices at sa lahat ng mga kawani ng pamahalang lungsod ng Maynila. Isang magandang umaga po sa ating lahat. May kodigo ko. Sa mga nakaraang buwan, ating pong ginampanan ng ating mandato, natulungan ang ating punong lungsod sa pangangasiwa ng lokal na pamahalaan. Sa mga panahong iyon, marami po tayong kinaharap na pagsubok, lalong-lalo na sa estado pinansyal ng ating mahal na lungsod. Pero hindi po tayo nagpatinag. Buungan ng direksyon ng ating mahal na alkalde at sa pagtutulungan ng iba't ibang tanggapan na ipagpatuloy ng ating lungsod ang paghahatid ng mga esensyal na programa sa ating mga kababayan. Hindi na po ito ng mga assistance sa ating mga minamahal na nanay at tatay, lolo at lola, mga estudyante, mga kawani, at mga frontliners. Sa kasalukuyan naman, ay patuloy pa nating ini-improve ang mga aspetong pang-edukasyon at pangkalusugan. Yung tinatawag ika nga na quality healthcare at quality education ng ating government. Lahat ng ito ay patungo sa pagkamit ng 10-year development plan to make Manila great again. Na bisyon ng ating butihing Mayor, Isko Moreno Dumagoso. Kaugnay nito, isa sa pinakamalaking tagumpay ng ating lungsod ay ang pagbangon mula sa financial ICU. Nagagalak din po kung ibahagi sa inyo na ang Office of the City Administrator ay naging katuwang ng ating mahal na mayor sa pagsasagawa ng mga hakbang upang tayo ay makapangolekta ng sapat na buwis. O kahit papano, kunding karagdagan. Lalong-lalo na sa mga contractors upang masete lang ilan sa mga obligasyon ng ating lungsod. Ang tagumpay na ito ay mahalaga dahil naiwasan natin na tuluyang malugmok at bumagsak ang financial status ng City of Manila. Marami pa po tayong dapat nakaharapin na pagsubok. Kaya hiling ko lang muli na tayo ay magtulong-tulong. Gusto ko rin paalala ang nabanggit ko noong nakaraan sapagkat bad weather noon dun sa loob nangyari ito. Problems are not roadblocks, but rather opportunities for growth and innovation. And that effective solutions are often require a change in perspective and sustained thinking. Huwag po tayong susuko at patuloy lang po tayo sa paghanap ng mga solusyon kapag tayo ay naharap sa kahit na anong klaseng problema. At upang magbigay ng kanyang lingguhang mensahe, pinakikilala ko po sa inyo ang taong visionaryong leader, ang problem solver, ang nagdisenyo, may akda at utak sa likod ng Make Manila Great Again. Ang mahal nating lahat, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Thank you, Mr. City Administrator Attorney Wardy Quintos. Palakpakan natin ang buong City Administrator's Office. Sa lahat sa inyo, good morning. Hi. Hello. Okay, isang linggo na naman tayo maglilingkod, ano? I would like to
take this opportunity to thank the government of Singapore, especially the academic institution openly accommodated our requests, and our requests were granted to learn things. And for the past 3 days, I'm very happy to report to you, to the people of Manila, like what we have done with the in-city vertical housing program sa lungsod. Nakita nga ni Mark Delpin. Sabi ko, tingnan mo yung disenyo ng pabahay nila sa disenyo ng pabahay natin. In fact, some of it, mas maganda pa yung atin. Pero kopya lang yun. Nangopya lang ako. And we're going to continue that goal to provide decent housing, masisilungan, disenteng, tahanan, at pagbibigay ng dignidad sa pamilyang walang pag-aaring bahay. And some of you benefited from it also. Sabi nga natin, kung mabuti tayo sa kapitbahay natin, kailangan mabuti rin tayo sa loob ng bahay natin. I'm happy, I would like to congratulate some of you who benefited from the program. But with that study, I have learned that I think we are in the right track on creating more open green space. They are building so much open green space for the next generation. So we are on the right track on putting more open green space in our city. I've learned why most, if not all, Singaporeans, especially the young ones, are able to find jobs after graduating in a polytechnic university like Republic Polytechnic. The educational program of the state of Singapore ay binabagayan yung demand ng kanyang komunidad. So, those are the things that we have learned, and I'm really amazed that they are ahead of its time. I think they are now preparing 2050 program for food security, like lesson learned during the pandemic. And now they are adapting to this level. They are now into robotic food farming and food production, and utilizing AI as a source for being or creating efficient food production facility. These are the things that modern countries or fully developed countries are doing right now. But the good news is that it is not rocket science. Hindi ho yan going to Mars. It's highly duplicable, can be replicated, and can be done also somewhere in the world. Maybe in Manila. But for the meantime, we will continue to focus, and we will not dissuade our dreams and aspiration to deliver MBN, minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. Now, like what the city administrator is saying, in the coming days, there will be turbulent times for our city because we made changes, and changes that may
other political colors will utilize. Mukhang hindi pa sila nakamove on sa eleksyon. At mukhang pulutan na naman nila ako sa politika. Huwag na kayo umasa. Kayo na lang magpresidente. Total, makukulong din naman kayo pagkatapos eh. Naging habit na natin yan eh. I really don't care. With all honesty. I owe it to the people of Manila. This second win. I owe it to you. I will stay. I will stay if you allow me for the next 10 years of our lives. Huwag niyo na ako isama dyan sa mudslinging competition ninyo. Hayaan ko na kayong manalo. Pero someday, you're going to us. And you're gonna ask for our vote. The people of Manila will vote for those who fit in the office. Who see, or the way we'll look at it. But for the meantime, sabi ko paulit-ulit, hindi madali itong second term na to. Nalulungkot lang ako sa mga ibang politiko pagpalundagin. Who doesn't know and decide and choose hard decision. And in leadership, sometimes you have to bite the bullet. Maasim man ang suka, kailangan mong inumin. And leaders should be in front, not behind. Leaders, the root word is lead. Lead, normally, ang pinakamadali na ibig sabihin nun, ikaw ang nasa unahan. Hindi ka nagtatago sa takot mong ma-re-elect o sa takot mong ma-elect. Because decisions should be made. Decisions must be done. And hard decisions, ang pinakamadali sa pagiging leader ay yung Miss Congeniality, pang Miss Universe. Wala kang gawin, wala kang kaaway, pero wala ring serbisyo. At nakita niyo yan. Nakita niyo yan. If you are a passive leader, no work will be done. And I'm happy. Kaya masaya ako pag nakikita ko kayo pagka-Lunes, sapagkat pasan ko man ang daigdig, gumagaang dala ng dahil sa inyo na mga kasamahan kong naglilingkod sa bayan. The city of 2 million people, nighttime, in the city of 3 million people daytime. It's a challenging city. An old city. Diyan minsan nadetest ang leadership ng mga halal ng bayan. Kaya sometimes you really have to make a decision. And this decision, in the long term, if I may borrow City Administrator's statement, in the long term, the people of Manila will benefit from it. Sa umpisa, masakit sa kilikili. Masakit sa kasukasuhan ang paglalakbay. Ngunit, kung hindi mo titiisin ang sakit, hirap at pighati, hindi ka makararating sa gusto mong paroonan. Kaya sa inyo, mga kapwa ko lingkod bayan, ay paulit-ulit para akong sirang plaka, pero every Monday papaalala ko to. I cannot do it alone. Serving the people efficiently, serving the people today, doing service today, and serving the people for tomorrow and their children ay nakaatang sa balikat
nating lahat. While I am the mayor, but the mayor cannot just resolve alone all the problems. I need each and every one of you to do public service. So help me to be a better city of Manila na tinitingala kayo mismo. In fact, kahit sa kapitbahay ninyo, saan ka nagtatrabaho? Sa City Hall. Wow! Kayo'y tinitingala sapagkat, sabi nga, many are called, but few are chosen. You were the chosen one. You have now the opportunity to create change, to help. A few minutes ago, when you passed by here, I saw another 2 children. Dalawang bata na naman. Paul. Dalawang bata na naman. I don't know why they are coming to the city of Manila. There is 1,600 LGU. There are about 200 plus cities. Mas mayaman sa atin ang Quezon City. Mas mayaman sa atin ang Pasig. Mas mayaman sa atin ang Makati. Mas marami silang pera. Pero bakit ang mga pasyente sa atin tumatakbo? Mapapaisip kayo. Mapapaisip kayo. Wala na tayong pera, takbuhan pa tayo ng pasyente. Why? You know, the answer is because the city of Manila, no matter how hard it is, we will continue to help the people. As we speak, there are kids now in the operating room. Hopefully that God will bless them. At mabuhay sila sa kanilang transport. You did that. Ako lang ang tulay. Salamat sa taxpayers of the city of Manila. This is where their money is going. To provide better healthcare. To provide financial assistance to those lives are being threatened by dreadful disease and life-threatening situation. Di baling mawala ang pera. Di baling gumastos ako ng milyon-milyon. Sa'yo. Mabuhay ka lang. Ang pera ay mawawala. Ngunit darating muli. Pag ang buhay nawala, hindi ko kayang ibalik yun. These are the things lagi niyong ilalagay sa inyong puso, sa inyong isipan. Magbubuti tayo. Pahabain natin ang kamay natin. Aakapin natin ang kaya nating akapin. Iraraos natin ang dapat nating iraos. Of all these things, all the problems, ay pinakikiusap ko naman sa inyo. Tutugunan ko, kakarapin ko. I will bear responsibility. Nobody is to blame. Especially yung mga mahihinang loob na madaling lumundag. I bear full responsibility of actions going to be taken by the city to resolve problem. Real problem with real solution. And real solution sometimes bitter. Okay lang ang bitter kapag kinakain mo ay ampalaya. Maganda yan sa diabetes. Sa buhay, hindi yan maganda. Kaya sa inyo, ang pinakikiusap ko muli, tulungan ninyo ako.
tulungan ninyo akong maglingkod ng maayos sa ating mamamayan. Wala ko ibang inihiling sa inyo. Let me handle all those problems. Pero sa inyo, sa bawat isa sa inyo, paulit-ulit, I cannot do this alone. It would be better if you are with me all the way doing service to our people. So, pumanatag kayo. Makakaraos-raos din tayo. Nakaraos nga tayo. Alam nyo, bilang panghuli, may ipagtatapat ako sa inyo. Ipinagpasinungaling ko ito. Kaya pagka minsan nakukonsensya ako pagka binabasa ko yung isang talata dito. Tingnan po ninyo. Pero po yan, ang taong matalino ay maingat sa bawat sabihin at marunong maglihim ng dapat ipaglihim. Sabi doon sa kartilya. Ako'y magtatapat naman sa inyo na. Total, tapos na eh. Ang maganda kasi magkwento pag hindi nyo naramdaman yung problema. Tapos na-resolve ng parang wala lang. Bilang panghuli, I have to be honest. I don't want you to be in the dark. I lied last year. I lied and I call it white lies. Because these are the truth or true situation that you don't want to tell because it's gonna create more chaotic atmosphere. Last year, we are in the brink of bankruptcy. Tanungin ninyo, may mga empleyado naman sa accounting dito, no? Accounting. Taas nga kamay yung mga taga-accounting. Tanungin niya, mga empleyado, dumadaan ng papel sa kanila. Treasurer. Ayan, tanungin niyo sila. Ipagpasinungaling niyo yung yung ipinagsinungaling ko. We are in the brink of bankruptcy. With all honesty. I kept my mouth shut. Focus. I just reminded who did what, but I focus on resolving the problem. That's the truth of the matter. We did not achieve bankruptcy. Just imagine kung na-bankrupt tayo noong 2025 because of being passive leader. That's the bad effect of not making decisions. But, hindi nyo napansin, madalas kong sabihin noon, salamat sa Diyos, piawa ang Diyos, makakaraos tayo. O hindi ba nakaraos tayo? Siksik-liglig nga tayo ng Pasko. Akalain mo yun? Because hard decisions were made. Hard decisions were made. Totoo yung sinabi ni City Administrator. Kahit 2022 pa, kahit 2023, habulin mo yung mga yan, magbayad sila ng buwis. Karaos tayo. Walang nagutom sa Maynila. Ngayon, parang sinusubok na naman tayo. Hindi naman ako nag-complain. Sabi ko noong Enero, it's gonna be a turbulent year for us. Because from ICU, nandun na tayo sa recovery room. That's the truth of the matter. And if we recover and spend efficiently for whatever we are going to collect, tingin ko naman na ako, I'm always so full. God will provide. Do your best and God will take care of the rest. So that's why that situation is over. The 2025 situation. Another year, another challenges. And I hope to some na hindi pa naka-move on sa politika. Uy, ayaw na sa inyo ng mga taga-Maynila. Huwag yun ay pilit ang sarili nyo. Hindi po ba kayo naka-move on? Ako naka-move on na nga, nakapagpatawad na nga ako. But anyway, talagang ganun yata. Basta tandaan ninyo. Tandaan nyo to.
itong mga halal ng bayan, pag may babaril sa inyo, ako unang sasalo ng bala. And that defines and that separates a general and a soldier. To each and every one of you, I am grateful. To DPS, maglinis kayo ng basura ng Maynila. We have to make it clean. Because sanitation is costly. Ang pagkakasakit, mas mahal. But we will continue to better our healthcare facility. So muli, sa inyong lahat na nandito, isang linggo na puno ng pag-asa. Isang linggo ng pagkakataong makapaglingkod sa kapwa. Ang sarap ng trabaho natin. Nakapagpababago ka na ng buhay ng tao, nakatutulong ka na sa kapwa, umulat, bumagyo, magkaroon ng dilubyo, aking siya 30, may sweldo ka. Hindi ba masarap na trabaho yun? Kaya sa inyo, huwag niyong sayangin yung pagkakataon na kayo'y maging lingkod bayan. Hindi po halal lang ng bayan, ha? Ang naglilingkod sa bayan. Kayo, bawat bahagi, bawat isa sa inyo, in their own respective field of undertaking, may halaga kayo. May importansya kayo sa opisinang kinabibilangan ninyo. Always bear that in your heart and in your mind. You tell it to yourself, sabay-sabay, I have value to the city government of Manila. And I will do my best to be of service of our people, to our people. Amen. Magandang umaga. Mag-iingat kayo at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Manila! God first. Thank you.